Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon po, no, actually, nabalita na po ito kahapon. Pero, may binabanggit ngayon dito, yung kampo ni Corina Sanchez na slander. So, ewan ko lang, no, kung may planong kasuhan ng kampo ni Corina Sanchez, ito si Vico Sotto ng slander. Kasi, ngayon, ang gusto ko malaman sa inyo sa comment section, kung slander ba talaga itong ginawa ni Vico Sotto or paninirang pure. No, itong ginawa nga po ni Vico Sotto kay Corina Sanchez. Okay. So, hindi lang po kasi nakakaalam mga kababayan, no? In-interview po kasi ni Corina Sanchez si Diskaya. So, ngayon, ang sinasabi ni Vico Sotto na tumanggap daw po ng 10 milyon si Corina. Parang gano'n pinapalabas eh. No? Para po interviewin itong si Diskaya. At alam naman, kilala niyo naman si Diskaya, di ba? Si Diskaya, mga kababayan, siya po yung may-ari ng St. Timothy. Yung isa po sa mga anomalyang contractor ng flood control. So actually, hindi ko napanood yung interview ni Corina kay Diskaya, pero ang naalala ko doon, pinakita lang po doon sa interview ni Corina Sanchez na from mahirap, yumaman si Diskaya. So, yun. Okay. So, sabi dito, no? Corina Sanchez Camp slams Mayor Vico Sotto's slanderous FB post. Kasi pag ganyan mga word na kasi, slanderous, parang ano na eh, iba na dating sa akin yan eh. So, sabi dito, no? There's no such thing as a 10 million placement for an interview. So, ito yan, no? So, ito pala yung interview niya, no? Si Corina, tsaka si... And actually, mga kababayan, no? Hindi pala ito nangyari nung hindi pala ito nangyari ngayon. Nangyari pala ito nung bago mag-election pa. 2024 pa pala nangyari itong interview po na to. So, sabi dito, maring pinabulaanan ng kampo ni Corina Sanchez ang pahiwatig ni Pasig City Mayor Vico Sotto na binigyan umano ang programa ng veteranang broadcaster ng 10 milyon para sa interview kay Sara Diskaya. Nako, may alam ako kay Diskaya. Ayoko lang sabihin kasi maraming sasabit. Nako, may alam talaga ako kay Diskaya. Wala, marami kasi sasabit kapag sinabi ko. Pero by the way, sa atin na lang yun. Oo. Ito ang sagot sa executive producers sa likod ng Rated Corina at Corina Interviews. Lifestyle magazine shows na ina-host ni Corina Sanchez. Di ba? Eksaktong 11:47 PM ng Agosto 21 kahapon. No, nang matanggap ng PEP Troika ang kopya ng open letter ng Rated Corina at Corina Interviews para kay Mayor Vico Sotto. So merong open letter, mamaya babasahin natin yung open letter. Tinawag ng mga tagapamahala ng programa si Corina ni Corina, okay. Tinawag ng mga tagapamahala ng programa ni Corina na slanderous at cyber libel. So, para, ano na to, Puta, ano to? Tawag nito? Legal terminology na to. No? Terminology na po ng usaping legal. No? Ang kanila'y walang basihang akusasyon ng alkalde. Ang eksklusibong panayam ni Corina kay Sara na umere sa Net25 at YouTube, no, channel ng TV Network noong January 5, 2025. So, election period na pala ito, no? Election na to. Akala ko nangyari ito, 2024. Election na pala to. Apparently, election na to kasi nakapag-file na po ng nito, ng candidacy. So, yun nga yung point. Di ba? Yun ang point. No, election na pala to. Pero by the way, mga kababayan, ang lusot lang naman ni Corina dito, tsaka ng mga staff niya, wala pa namang issue si Diskaya noong panahon na to. Wala pang issue. Kasi kailan lang ba pumutok yung issue ni Diskaya? Ngayon lang naman eh. Nung nabanggit siya ni PBBM, di ba? Pero ang malinaw dito, January 5, nakapag-file na po ng nakapag-file na po ng candidacy si Diskaya nito. Kasi October yung filing, di ba?
So baka sabihin na naman nila dyan, baka technical nila ako, no? Yung Takero, hindi pa naman campaign period yan. Mga kababayan, kaya sabihin na nga natin hindi ito campaign period, ang point dito, nakapag-file na po siya ng candidacy. So once na po na nakapag-file ka ng candidacy, lahat na po na kinikilos mo, parte na po na politika yon. Di ba? Parte na po yun kung paano mo bibuild up yung sarili mo. Oh, sabi pa dito, asawa ni Sara ang negosyanteng ring si Curly Discaya. Okay. So ito ngayon yung post ni Vico Soto. Okay Ito yung post ni Vico Soto. So basahin natin to Sabi dito, no? Wait lang, basahin natin. Sabi dito. With these interviews again going viral. Nag-viral kasi ulit. Let's look at it from the different angle. Nag-viral pala kasi ulit kaya siya nag-post. So, okay na. Okay, bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handang magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Mga kababayan, meron po talaga akong alam kay Diskaya. Ano ba, bulgar ba natin? Gusto nyo ba? Gusto nyo bang sabihin ko? Actually, nung election, mga kababayan, nagbabayad po talaga si Diskaya nung election. Nagbabayad po talaga siya. Oo, totoo yun. Oo. Hanggang doon lang yung sasabihin ko. Pero, ang totoo, mga kababayan, nung election po talaga, lumabas po yung pera ng mga Diskaya. Lumabas po talaga. Alam na mga taga-Pasig yan. Di ba? Alam na mga taga-Pasig yan. Na si Diskaya po talaga naglabas ng pera. No? Allegedly, merong vote buying na nangyari. Ngayon, may sinasabi si Vico Soto na nagbayad po ng journalist para interviewin siya. Actually, hindi lang po journalist yung binayaran po ni Diskaya. May vlogger din. Oo. Yung lagi nandun sa sa mga meeting di avance ni Diskaya, yung mga nagko-cover doon, puta. Bayad yung mga yun, Diyos ko. Okay. Ayoko lang pangalanan pero di ba? Hindi kasi actually kasi paano ba sabihin to? Hindi, pero actually kasi mga babayan, kung sakali na kung ako inalok ako ni Diskaya, Takero, bigyan kita ng 40,000 a month, i-promote mo ako. Hindi ko po tatanggapin. Oo, kahit 40,000 a month pa yan. Hindi ko tatanggapin yan. Kasi in the first place, bakit mo bibigyan? Hindi naman kita kilala. Buti sana ako kilala kita Buti sana ako naniniwala ako sa'yo, hindi naman kita kilala. Bigyan mo 40,000 para i-promote ka. Tapos, ano ba? Di ba? Tsaka hindi ko Soto yun So, yun lang. Sige. Baka ano pa masabi ko. Okay. So, ngayon, naku, Diyos ko, may magagalit sa akin dito. Hindi, pero gandun lang sasabihin ko. Pero marami pa yan. May mas malalim akong alam dyan. I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed. If not angered, practices like this which undermine the integrity of the profession. Actually, ito totoo to, no? Ito totoo to No? Okay. Parang may PBBM vlogger ata na nabayaran. Actually, ito totoo to, no? Na meron po talaga sa media na nababayaran. Totoo yun. Tapos meron namang hindi. Actually, merong binabanggit si naalala ko yung binabanggit si Christian Esguerra dati. No, ito nangyari to kay Christian Esguerra. Kwento niyo to hindi ko makalimutan to Na nung first time daw po ni Christian Esguerra sa Congress. First time niya pumunta kasi siya yung magko-cover ng Congress May nag-abot daw ng pera sa kanya. Na ito galing to kay congressman na ganito. Na wala namang sinabi na ito gawin mo. Basta inabot na yung pera kay Christian Esguerra. Pero ayoko sa kanya. Ayoko kay Christian diba? Pero anong nangyari mga kababayan, ang ginawa nga po ni Christian Esguerra, binalik yung pera. Diba?
So, respeto po yun sa profesyon. 'Di ba? Respeto po yun sa profession nila bilang media. Oo. Well, sana ma-practice din po yun sa pagba-vlog. Sana nga po ma-practice din po sana yung ganun. Na kasi ako naniniwala po ako na itong pagba-vlog nga po, isang na to isang industriya na po ito. No? Well, by the way, yun lang, di ba? Banggit ko lang. Sabi dito, no? In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but pero actually wala talagang bawal doon. Technically, walang bawal doon. Sa totoo lang. Pag tumanggap ka ng pera sa politiko, sabi ni Vico Soto yan walang technically walang bawal doon, walang illegal doon. Kasi in the first place, di mo naman ninakaw yun Binigay sa'yo yun Oh, di ba? In this case, maybe they didn't do anything technically illegal. But at the very least, it should be considered shameful and violative for the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle. O nga naman, di ba? Kailangan kasi ng sponsor. O nga naman, totoo yun. Pero, wag tayo maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities, puhunan. Dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga korap kapalit ng pera. Okay. So medyo mabigat po talaga sinabi ni Vico Soto kay Corina. Okay. Pero may chika ako sa inyo Kasi actually, kukwento ko lang ulit kung interesado kayo kukwento ko Kasi mga kababayan, alam niyo po na nasa radyo na po yung Big Five. So naging Big V na nga po siya, di ba? Nasa radyo na nga po siya. So ngayon alam niyo ba yung problema namin dito? Yung contract namin dapat una na pag-usapan namin 1 year. Tapos yung 1 year naging 6 months. Yung 6 months naging 3 months. Alam ko 3 months na lang ata 3 months na lang ata yung contract namin sa Radyo Pilipinas Alam ko pa, nakalimutan ko na, pinirmahan ko, nakalimutan ko na. Pero by the way, mga kababayan, kasi si Vico Soto, pinag-usapan niya dito sponsor. Ito rin po yung problema namin. Kaming 7. Ito yung problema namin. Noon, nahirapan kami pagpatuloy po yung programa namin sa radyo nang walang sponsor. So yung airtime pa lang, pati po yung production mismo. Kasi yung nakikita lang po kasi ng mga viewer, yung nagsasalita kami doon sa radyo, yung napapakinggan nyo kami. Pero behind on it, di ba, may production po sa loob nun. May researcher yun merong mga voice over. Kami yung nakikita ninyo, pero sa likod namin, may mga tao pa sa likod namin. Oo. So ngayon ang problema ngayon namin dito, sponsor. Siyempre, ganun, ngayon lang namin nalaman, ngayon namin ngayon namin na-realize yun, na ganun pala tumatakbo yung radyo. Para makontinue po yung airtime sa radyo, kailangan mo talagang pag-gastusan talaga yan. So, doon po pumapasok yung sponsorship. Ito nababanggit ko lang, no? So, ngayon, actually, kahapon, medyo may pag-uusap mga kami kahapon na ano bang gagawin natin dito? Kagabi. So, ako nagsuggest nga ako napasukan natin ng sugal. Hindi, ako mismo nagsabi ako. Pasukan natin ng sugal. Kasi actually, kung may mag-sponsor ng online sugal, pero legal legal, hindi yung mga hindi yung mga illegal. Kasi meron pong sugal na illegal, yung pinasarado ng ni Atty. Aboy, at meron namang online sugal na legal. Kasi kapag napasukan lang natin ito ng online sugal na isa, na legal, buhay na yung programa natin. Sabi ko, yung plano natin mag-araw-araw sa Radyo Pilipinas, kasama yung lahat ng mga vlogger, matutuloy yun. So, akala ko okay na Kasi okay yun, sabi ko ganun. May kumontra. may kumontra, isa. May kumontra na, 2. Ay, puta, sabi ko, alanganin yung sugal. Kasi nga naman, ano naman connect ng sugal sa politika. O, di ba? So, sige, okay lang. So, ngayon, kailangan namin sponsor. Ngayon, may nagbabanggit naman na pwede humingi ng
sa politiko, di ba? Eh, ang problema naman kasi pag tumanggap ng pera sa politiko, mako-cover mo sila. For example, politiko, Diskaya. Ito, meron tayong pera dito galing kay Diskaya, sponsor daw tayo. So, hindi na namin matitira si Diskaya. Ito, may pera galing kay Presidente Bongbong Marcos. Meron dito pera. Galing kay, kunwari lang, sample lang ha, baka mamaya iliteral ninyo. Ito, may pera dito. Galing kay PBBM. Hindi mo nabibigyan ng pera yun, kung report yun. O baka sakali, ganun, o para lang mapagpatuloy yung programa natin. O kapag pumalpak si PBBM, hindi na namin matitira. O di ba? Kasi nga tumanggap na kami ng pera. O di ba? So, hindi rin pamabor. Hindi rin pabor. O di ba? So, ngayon talagang ang pag-asa talaga namin dito, kumpanya. Di ba? Yung kumpanya ng sabon, kumpanya ng candy, di ba? So, baka this month, magiging busy nga po kami na ilalako namin yung programa sa mga kumpanya. So, tama, parang naano ko lang yung sinasabi ni Vico Soto dito. Na kapag programa, kailangan ng sponsorship. No? Pero, sa amin kasi, sa grupo namin sa Big V, parang hindi namin kayang i-tolerate na kami tatanggap kami ng pera sa politiko. Kasi nakita nyo naman yung programa namin, di ba? Sobrang random masyado. O, di ba? Kung sino-sino na lang mabanggit namin doon, Mark Villar, di ba? Harry Roque, si Sara Duterte. O, di ba? Napaka-random. Ngayon, hindi na kami magiging random doon, hindi na kami magiging kami. Di ba? Kung tatanggap kami na pera sa politiko, ang hirap pala niyan. O nga, di ba? O, di ba? Pero ang plano talaga kasi namin dyan sa Big V na yan. Araw-araw kami sa radyo. Araw-araw talaga. So, ito, ano lang namin to eh. Testing lang namin to. Sana nga makakuha kami ng sponsorship. Oo. So, kaya yun. Nakwento ko lang kasi nakarelate nga po ko dito sa sinasabi ni Vico Soto. Okay. Company ni Ramon Nang. Si Ramon Nang okay. Pero pag pag naging politiko po yan, wala na. Hindi mo na matitira kasi sponsor ka na niya. Di ba? Kaya yun, ganun talaga. Pinasok namin to eh. So, lulusutan na. Hindi, ako lalaban ko talaga to. Lalaban ko to. Kasi, kumbaga, namin yan eh. Nakalabas na ako dun sa, nakalabas na ako dun sa comfort zone ko eh. Kasi ako naniniwala naman ako na hindi naman to habang buhay itong ginagawa ko dito sa YouTube. Hindi naman pang habang buhay to. Oo. Kaya kailangan ko ng kailangan kong lumabas dito. Plano ko nga mag-aral ng ng journalism eh. Ng broadcasting ata. Oh. Sino pong kasama niya? Sino kasama? Alam. Go gets. O sabi dito Okay. Continue natin. Sabi dito. Let's remember that corruption is systemic. It permeates into every sector of society. Di ba? Not just government, but we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part wherever we are and whatever the position may be, one step at a time. Not except figure, no? Binawi yan sa uli. So ngayon mga kababayan, so ito nga po yung post nga po ni kampo nga po ni pangalan nito ni Corina Sanchez. So summarize ko na lang. So sabi nga po dito, medyo slanderous nga daw po yung sinabi nga po ni Vico Soto. And then yung topic naman daw po no pag-interview nila kay Diskaya, hindi naman daw po about politics. About naman daw po ito sa buhay ng mga Diskaya from mahirap yumaman. So yun lang po yun. So tanong ngayon natin dito, magkakaroon ba ng kasuhan? Diba? Hindi, yung mga yung sponsorship. Actually, sponsorship, yung target namin dito, kung ano yung mga naririnig ninyo sa radyo. Diba? Ngayon, makinig kayo sa radyo. Kung ano yung mga nakita ninyong o naririnig ninyo na mga commercial doon namin ilalako yung programa namin. Oo. Kaya yun. Sa akin mas maganda talaga yun. Mas okay sa akin yung sinabi ni Coach Jarrett
na mas maganda na walang politikong involved kasi mapupulit nga po yung program. Ako, ano ako doon, mas pabor ako doon. Oo. Kasi siya may sabi nun na hindi talaga maganda na magiging sponsor natin politiko. Kasi mako-cover siya eh. Mako-cover siya eh. Di ba? Na, sige ito, bibigyan namin kayo ng ganyang pera. Huwag mo ko titirahin. Di ba? Kami, nakita nyo kami mag-content, di ba? Random masyado eh. Ito si gago yan eh. Hindi, pero wala, bawal word na gago doon. Pero lahat nababatikos namin. Kahit mga congressman, at eventually, kapag papalpak po yung presidente, pag eventually, kung papalpak din po si PBBM, babatikosin din po namin. Di ba? Ayaw nga ng sugal. Ayaw nila ng sugal. Kaya yun, di ba? So, ngayon, ang inaabangan ngayon natin dito, ang inaabangan ngayon natin dito, kasi meron ng binabanggit na word na nga po na slanderous tsaka cyber libel, itong kampo nga po ni Corina Sanchez. Ang tanong ngayon natin dito, ano ba ito? Mag-file ba sila ng kaso? Kasi medyo mabigat po kasi yun, di ba? Kasi nga, puta, 10 million pesos, sabi ni Vico Soto, medyo nga yun. Medyo mabigat nga yun. Medyo mabigat na parata nga yun. Then, yan, Unilever, ACS, tas Uratex, pinagtrabahan ko dati. Subukan ko dyan. McDonald's, no? So, kayo po ba, mga kababayan, sa tingin nyo ba, mauwi ba ito sa kasuhan? Itong nangyari nga po sa pag-comment nga po ni Vico Soto regarding nga po dito sa interview po ni Corina Sanchez kay Diskaya. And actually, mga kababayan, hindi lang yan eh. Sino matagal lang nakafollow sa akin dito? Yung matagal lang nakafollow sa akin dito. Naalala nyo to? 2021, Unmasking Rated Corina, Mr. Solve. Kilala nyo si Mr. Solve? Si Don Chioto? Press 1 nga dyan, nasa matagal na po nakafollow sa akin. Sinong nakaalala na kinontent ko si Don Chioto? Ano pa nun? Nakalaya pa si si Manuel Mejorada nun. No? Ito si Don Chioto, mga kababayan. Siya po, si Ma'am Joanna, malamang alam nito. No? Si Don Chioto, mga kababayan. Siya po yung yung Ponzi scheme sa Capiz. Siya po yun. Alam niyo Ponzi scheme? Yung double your money. Yung 1,000 mo magiging 2,000 sa loob ng isang buwan. So, naging po ni Don Chioto yun. Naging scheme po ni Don Chioto yun. So, on-expose namin yun. Kasi dati kong content, anti-scam vlogger po ako dati eh. So, alam niyo ba, mas lalong nakilala po si Don Chioto dahil po kay Corina Sanchez. Kasi nga po, na-feature, ito nakalagay naman dito Unmasking Rated Corina's Mr. Solve. Si Don Chioto po yan. So, binigyan po ng platform ni Corina Sanchez si Don Chioto. So, mas maraming naloko. Actually, totoo yun. Ang daming naloko sa Capiz nito. Umabot pa ng Iloilo. At malaki po yung naging contribution dito ng Rated Corina. So, ang point ko dito, mga kababayan, di ba? Kung nangyari na sa inyo ito kay Don Chioto, dapat may natutunan na kayo dito. Na huwag kayo basta-basta na lang magpo-forward ng kung sino-sino. For example, di ba? Sabi na nga natin na lifestyle, yung kay Diskaya. Yung interview niya kay Diskaya. Pero di nyo man lang ba bina-crown check? Puta, contractor to Baka may anomalya to. Pass muna tayo. Pwede naman ganun eh. Puta, si Don Chioto nga, napaka-basic na lusutan kayo. Kasi ako, mga babae, tandaan nyo no? Kapag meron po nag-alok sa inyo ng double your money, huwag po kayo sumali. Lalo na yung mga mag-invest kayo na wala kayong gagawin. Tapos at least 20% yung porsyento. Huwag nyo pong papasukin po yan. 20% pataas. Huwag nyo papasukin yan. Parang ito nga nangyari kay Don Chioto. Ibig nga po na sa Capiz lang po talaga namamayagpag si Don Chioto, umabot pa sa buong Pilipinas. Kasi nga po, na-feature ni Rated Corina.
Oh, well, sana at least you get my point, no? Matagal na kayo dyan sa industriya na yan. Matagal na kayo dyan sa industriya na yan. Dapat alam nyo na. Dapat gets nyo na. O, di ba? So, yan, no? So, si Berel, Meme si San Fernando, bayaan mo siya. Uhugin pa talaga yan, no? So thank you mga kababayan. So kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito ang haba ng topic ko, no? Ang haba, nabot ng 30 minutes. So thank you mga ka-streetways. So kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito sa issue nga po ni Vico Soto at ni Corina Sanchez. Yan, no? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Kung yung mga kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, no? Oy, pa-like naman ng video natin, no? Ilan ba yung like natin yan? 700 pa lang, oy. Bago tayo magtapos, yung like natin 703 pa lang. 1,100 tayo ngayon. Palike naman po dyan mga kababayan.